Magandang umaga naman. Busan po natin ang ating Bible sa Luke chapter 2. Lucas po chapter 2. Verses 21 to 22 hanggang 39 to 52. Luke chapter 2, verses 29. Pakirin ang konti ng ating mic. Tumayo na po. Ako na lang po ang babasa. Tumayo po tayo lahat. Lucas chapter 2, 21 to 22. Sabi po dito, at nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang tinawag ng anghel bago siya ipag-ibisasyan. At nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinulog siya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Tapos, pupunta tayo sa 39. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangyayari sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayan Nazaret. At lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanyang biyaya ng Diyos. Nagsisiparo taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang sa may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At ang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem, na di nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya ay nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makaraan ng 3 araw, ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. Ang lahat ng sa kanyang nangakapakinig ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ginawa sa amin ang ganyan? Narito, ang iyong ama at ako ay hinahanap ng may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Ipagkatalastas ninyo na dapat ako maglumaga sa bahay ng ating ama." At di nila naunawa ang pananalitan sa kanila ay sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret at napasabog sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Last verse. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Tayo manalangin. Salamat po, Lord. Bless your message. Ito po sa lahat ang paglilinis po ng banal ng Diyos, ng aming puso at isip. Anumang marami ng maawa, ito ay ating tinatalian, tinataboy,
Ilalayas in Jesus' name. Control the vicinities. Island clouds your power and anointing. Blessings and miracles. In Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y mga kaupunan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay kasi bata. Kasi bata. Maaaring ngayon lang kayo makakapakinig ng ganitong message. Kasi bata. O another title. The Childhood of Jesus Christ. So, pag-aaralan po natin nung si Jesus ay bata pa. Nung siya po ay 12 years old pa lang. Tandaan po natin, si Jesus ay nung nagkatawang tao, dumaan po siya sa buong proseso bilang tao. Di ba, dumaan siya sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay iniluwal ng kanyang ina, at siya ay siyempre, konti lang isip kay bata eh. Unti-unting lumalaki, nataglay niya ang attitude ng isang bata. Kung paano tayo, o ikaw, naging bata, nauna, konti lang alam natin. Una, konti lang alam mo. Habang nagpapatuloy kang lumalaki, unti-unting nadadagdagan. Dinaanan ko ni Jesus yan. Hindi yung biglang na maaari tanong yun. Sabi, lumaki yung bata, napuspos ng anak. At the age of 12, yung mga Pharisee, mga rabbi, sa templo, kaya na niya pataupin. At nanggigilala sila sa katalinuhan ni Kristo ng bata. Nanggigilala po sila. Pag tinatanong siya, nasasagot nila. Niya. At tinatanong din sila. Sabi sila po ay namangha at nanggilala sa katalinuhan ng bata. Kaya na nga niyang pataubin ng mga Pharisee. Kaya na niya. Ngunit ang bata po ay bata. Tandaan po natin. So, pag-aaralan po natin. Ang attitude ni Christ kung siya po ay 12 years old. Sabi doon na kung siya 12 years old na, yung kanyang magulang ay matapat na yearly ay sineselebrate yung Passover. Kapistahan nila yun na yung Passover po ay yung pinalaya sila sa Egypt na lumagpas yung death angel. Kaya nga Passover kasi may dugo doon sa kanilang mga hamba. Yung po yung sineselebrate nila yearly at nung 12 years old na siya, pwede na sumama. Sinama na siya. Yun po ay 3 araw lakarin. Yun po ay 3 araw lakarin mula Nazareth hanggang Jerusalem. So, at nung umuwi na sila, kasi kung dumagal sila doon ay kulutong, caravan, dahil ingat din sa mga tulisan. Kaya, ang akala ni Mary at ni Joseph, si Jesus po ay kasama nila ron, nasa isang kulutong. Halimbawa, mga 100 sila, dami-dami nila. Alam nila, nandun na si Jesus. Nandun lang sa grupo ng mga kaibigan. Yan. Tingnan nyo. Sabi dito sa talata, siya po ay puspos ng karunungan. Nang gilalas po ang mga Pharisee, mga religious leader, na matatanda, mga rabbi, doon sa templo, sa kanyang katalinuhan. Sa karunungan. Pero tignan ninyo. Nung umuwi si Mary at si Joseph, ba't di sa tumama? Di ba sabi ni Mary, anak, mayroon mo isang araw silang hinanap ni anak, isang araw kang hinanap namin ng iyong ama at kami hapis na hapis. Talaga pong hapis na hapis si Joseph. Bakit? Alam nila, Savior yun eh. Ipinagkatiwala sa kanila, pag nawala yun, paano? Di ba sabi ng angel kay Mary, ang isisilang ay anak ng kataas-taas ang
Diyos. Eh tapos wala. Kaya hapis na hapis nila. Para ba may pinagkatiwala sa yung bata, alam mo, hindi mo naman anak yun. Anak ng bilyonaryo o trilyonaryo, ingatan niya ang bata niya. Kasi at the age of 18, magmamana yan ang aking billion o trillion. Alam naman nila yun eh. Alam naman nila sa Jesus, hindi na talaga anak. Pero pinagkatiwala sa kanila. Tapos wala! Kaya hanap sabi, hinanap nila sa Jesus buong araw sa kakilala at kamag-anak. Ba, dito sa Malabon, punta sa Anono. Ano pa sa Jesus? Sabi na nakita nyo. Walang po Uncle Joseph. Baka na, punta sa Binamuna. Wala. Sa mga kakilala, tingnan niyo po si Jesus, kuskus ng katalinuhan, kuskus ng karunungan. Pero po ang bata ay bata. Ba't di siya nagpaalam? Sabi niya ni Mary, anak, ba't mo nalang ginawa sa amin yan? Eh kasi bata. Bata kasi. Nakuha niya na yung pamagat kasi bata. Kasi bata. Ang bata, kahit gano'ng katalino, kahit gano'ng marunong, bata pa rin. Eh, sino pa ba tatalino kay Jesus sa kanyang kaedadan? Pero kita nyo, hindi nang paalam. Eh, kung yun ay intentionally ay ginagawa niya, nilalabag niya ang Ten Commandments. Chapter 20, verse 12. Honor your father and thy mother. Pero mo 3 araw na mawawala na lakari, umuwi na. Nada 3 araw. Hindi mo man lang sinabi, Nay, paiwan ako sa templo ha. Dahil gusto ko lang na makausap yung mga guro doon. Hindi ginawa ni Jesus yun. Hindi niya ginawa. Bakit? Sinasadya niya ba yun? Kung yun ay sinasadya niya, siya nagkasala. Eh sabi sa Bible, hindi naman siya nagkasala eh. Eh ba't na ginawa yun? Kasi bata. Isip bata. Yung bata, kahit gano'ng katalino, kahit gano'ng karunong, iinom at iinom ng gatas yan. Kailangan pa rin nila yung gatas. Diba? Sabi rito, lumaki ang bata. So, yun ang unang katangian ni Jesus. Siya po ay hindi nagpaalam. Katangian niya ng mga bata. Pag hindi ka nagpapaalam sa magulang mo, meron ka importante lang, lalo na, ikaw ay ano pa sa age of consent. Bata ka na. O kahit ikaw ay nasa age of ano na, accountability. Pero importante yung pwedeng yung nanay at tatay mo pwedeng mag-alala. Hindi ka nagpapaalam. Ikaw ay bata. Bata tayo. Tayo ay bata. Naalala ko nung ako'y 13 anos, dito 12. Ako 13. Tatay ko kahanap sa akin, nagpunta na para sa presinto. Akala baka napunin na ako. Kasi madaling araw na eh. Hindi niya alam ako'y nagdadama. Gustahan kasi. Noon po, kahit sa ganung edad, natatalo ko po ay matatanda. Natatalo ko sa dama. Siyempre hindi lahat, iba natatalo nila mo. Eh pag-uwi ko, lahat ka ng baba ha? Napunta lang sa presinto, kahanap tayo. Akala nakulong ka na. Kaya doon lang naman ako sa bandang likuran, nagdadama. Eh, naabot ka rin madaling araw eh. Bakit? Eh, 13 na ako nun. Kasi teenager. So, si Jesus po ay
Yun ang inugali po ni Jesus doon ay bata. Hindi nagpaalam. At siya po ay mapag-independent. Hindi naman po lahat ng katangi ng bata ay hindi katangi ng bata ang maganda. Ang mga bata po madaling patawan. Diba? Magkaaway ngayon. Mamaya lang, magkalaro ulit. Diba? Matanda, magkaaway ngayon. After 5 years, magkaaway pa rin. Kasi matanda na walang pinagtandaan. So, isa rin sa katangian ng bata, matampuhin. Diba? Madali magtampo. Gagawa ng mess, gagawa ng karumihan, o di ba, umihi. O dumumi. Di ba, pag dumi, tapos, iya. Dinisin niyo ako. Mapag-independent. Mapag-bukso ng damdamin. Di ba, nang tinanong ni Mary, anak, ba't mo ginawa sa amin yan? Ano sabi nito? Hindi niyo ba alam na dapat ako magmalagi sa tahanan ng aking ama? Mapag-bukso ng damdamin. Na gusto mo magpaiwan, nagpaiwan, hindi nagpapaalam. Bata po yun, bata. Ganun po ang bata. At tapos po, isa pang katangian niya, kasi ang bata po, kahit kano katalino, karuno, wala pong experience yun eh. Meron naman pong matalino secular eh, pero hindi matalino sa buhay. Meron ganun eh. Siyempre, mas magandang matalino ka secular, matalino ka rin sa buhay. Hindi naman po chismis. Hindi yung sasama ko lang. Wala namang uling judgment. Doon sa lugar namin, meron doon pinag-aralan eh. Babae. Again ha, hindi tayo nag-judge, hindi ko pa sinasabi yung pangalan. Kinuha magiging asawa, balasador ng sakla eh. Balasador ng sakla. Alam niyo ba yung sakla? Alam niyo? Ayun mga kabataan yan, hindi alam yung sakla. Diba? Ganun. Haring pastor. Haring popa. Yung mga ganun eh, di ba? Kaya ka doon. Eh, wala tayong pakailan doon. Yun ang ginusto niya. Matalino. Matalino secular. Eh, katalino ba yun? Kukuha ka ng basador. Again, di tayo nag-judge. Kumahal na yung tao. Wala tayong pakailan. Nasa ko lang. So, ganun po yung bata. Kaya nga sabi sa Bible, sa mga masiselang posisyon ng simbahan, huwag kayo maglalagay ng bata o bago. Baka mahulog, baka magpalalo, at mahulog sa silo ng diablo. Timothy, 1 Timothy 3, 5 and 6. Basahin natin. 1 Timothy 5 and 6. Chapter 3, 5 and 6. Bas na sabi dito. Ngunit kung sino man na ay hindi marunong pamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makapamahala sa Iglesia ng Diyos? Hindi baguhan. Baka siya kung siya magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. So, tingnan niyo ang mga presidente walang bata. Ang mga presidente po walang bata. Bago ka kumandidato ka ng presidente, 40 years old ka.
Hindi pwedeng bata. Walang batang presidente. Eh, pastor, sa Bible, may mga hari pitong taon. Eh, namatay kasi yung tatay eh. Kaya walang ipapalit. Kaya kahit pitong taon na yung anak, yun ang nailagay. Pakiano muna yung mga cellphone ninyo, mga kapatid. This is time to listen to the Word of God. So, wala mong presidente yung bata. Kasi lack of experience. Lack of experience. Sabi nga sa Ecclesiastes 10:16, sa aba ng bansa ng kanyang hari ay bata. Tignan nyo si King Roboam, nung namatay si Solomon. Eh siya pumalit, bata pa. Sabi ng mga Israelites, lumapit kay Roboam ang inaugurasyon ng pagiging hari. Abay, yung tatay mo ay natanong kami ng napakabigat, ng nabigat na tan. Pinag-buwis kami ng marami, malaki. Kaya, pag-amin mo naman, King Roboam, at maglilingkod kami sa iyo. Una, tinawag na yun eh. Naging kumit siya ng payo sa mga elders. Sabi ng elders, ganito sabi mo sa kanila. Sige, magagamin ko ang pabawasan ko at maglilingkod ako sa inyo para maging magamang yung buhay. Chapter 12 yan, ang first thing. Ginawa niya, kumuha rin siya ng payo sa kanyang mga kabarkada. Sabi rin yung mga kasabay niyang lumaki, mga teens. O ano naman ang masasabi ninyo? Hinihingi ng bayang Israel. Ano sabi ng mga kabarkada na? Eto, sabihin mo, kung pinasanan kayo ng tatay ko ng pamatok na kahoy, sabihin mo, papalitan ko ito ng pamatok na bakal. Kung hinagupit kayo ng tatay ko ng, meron pang isa ron eh. Tingnan natin sa Tagalog. Kung hinagupit kayo ng tatay ko ng Iltok Mindoro, papalitan ko ng bungkot pagi. Yun ang payo ng mga bata. Kasi lack of experience. Hindi niya alam yung mga, kahit ibang mayayaman eh. Pag hindi masyadong lumalabas. Kaya minsan, parang ang tingin nila sa mahirap of course, laging hindi lahat. Mababa. Yung mga squatter eh. Dumiyan, mababa. Kasi hindi sila nakatira eh. Hindi niya alam buhay ng squatter. Marami rin mabuting tao sa squatter. Marami rin dissenting tao sa squatter. Hindi niya alam, meron doon mga wala makain eh. Eh, nakatira pa ako sa squatter eh. Meron doon, wala silang kakainin eh. Ang tao ko, pag walang pinakain, hindi nagsasalita, nagdula sila sa apat na sulong ng bahay. May dinala ko doon, bata, manulis. Siyempre, utoy mo yung bata, kamusta ka na? Kamusta? Idawakan ko yung kamay. Binitawan ko. Ang kamay niya. Walang lama, walang sustansya. Bakit? Laking am. Hindi laking bonapid. Di ba ang talas-talas? Laking bonapid. Napapanood niyo ba yun? Pataas ng tataas. Laking bonapid. Serala. El Pamil. Mga squatter. Laking am. O, alam niyo yung am. O, mga batay ka, alam niyo yung am. Hindi niyo alam yun. Pagka walang gatas, yung pinagtuluan ng bigas. Yung pinagtuluan ng bigas, yung kinukuha yung pinapatindi sa bata. Laking am. Kaya kung alam mo yun, mayaman ka, kahit pa paano, hindi mo siya mamalitin. Ganun pala yung mga squatter. O nga, maraming sila bahay sa squatter. Pero, tao rin pala sila.
Kaya pagka meron kang mga karanasan, magandang desisyon mo. Eto, wala karanasan, laki sa kaharian, laki sa templo, laki sa layaw. Ano desisyon niyo? Sinunod. Eh, kung ang tatay ko, binigyan kayo ng pamatok na kahoy, pamatok, palitan kong pamatok na bakal. Eh, sunod yung mga bata. So, yun po, yung pinugali niya Jesus, kung sa'y bata, kung sarili, kapag ano, maliwanag dun eh. At lumaki ang bata. At lumaki ang bata, sabi. Kahit lumaki yung bata, puspos ng karunungan, bata pa rin. Bata pa rin. Mag-iingat tayo, baka malaki na karunungan natin. Kita nyo, Jesus, malaking karunungan, hindi nagpasarap sa magulang. Hindi nyo ba alam, ako'y nakarapat dito sa templo? Sa pagkatanya ng bata, meron low expectation. Paano maintindihan ng nanay niya yun? Eh, alam ng nanay niya, bakit hindi ka sumunod? Bakit, ba't di ka nagpaalam? Tingnan niya, ano nangyari? Saan na ba eh? Lucas, chapter 2. Tingnan na. Bumalik si Jesus, yung tatlo, balik ulit sila, 3 araw. Pero mo yung 3 araw, maglalakbay, magulang mo, hinahanap ka. Tapos sasalubungin mo, ba't niyo kayo hinahanap? Hindi niyo ba alam, dapat ako lumagin dito. At ang makita sila, sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito, ang iyong ama at ako'y hinahanap ng may hapis. At sinabi niya sa kanila, bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba ganyan talastas na dapat ako maglumagap sa bahay ng aking ama? At hindi nila naunawa ang pananalita sa kanila ay sinabi. At tumusong siyang kasama nila at Nazaret at napasakop sa kanila. Ayun, napasakop na. At iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Siguro lagi niyo ako naririnig pasakop kayo sa inyong magulang. Diba? Lagi kong dinidin yan dito eh. Gagalan naman kayo. Ang hindi ko lang lagi nababanggit, pasakop din kayo sa inyong father and mother in the Lord. Bihira akong bagitin yun eh. Also, submit to your spiritual father. Yung church leader, pastor, pastoras. Nung nagpasakop na si Jesus sa kanyang mga magulang, isa po sa sign na ang tao ay mature. Marunong siya magpasakop sa kanyang parents, meron siyang paggalang, at marunong siya magpasakop sa kanyang magulang sa Panginoon. Handa po yan ang maturity. Ang isa sa sign ng maturity, ang tao yung merong fear of the Lord. At meron siyang humility. Tapos, yung humility, magkakabit yan ng fear of the Lord. Ang tao may fear of the Lord, meron siyang humility. Ang tao mayroong humility, meron siyang fear of the Lord. Tapos, marunong magpasakop sa magulang, sa laman, at sa magulang sa Panginoon. So, at meron pa nga mga tao na sensitive sila sa mga needs ng servants of God. Hindi mo na kailangan kausapin o sabihan. Tulad yung rich woman. Sabi niya, chapter 2 Kings, chapter 4. Sabi, dumadaan lagi sa Eliseo ito.
Ito ng video, ipagano natin ang lagi natin ang pag-aaral ng pagkain at pagtayo natin ng kwarto. Meron po mga tao, sensitive sila sa needs ng mga servants of God. Na nakikita nila yung kahit di sila sabihan. Tulad po si Eliseo. Tama si Eliseo. Ang tawag sa kanya si Eliseo na naghuhugas ng kamay ni Elias. Chapter 3, verse 11. Ibig sabihin, pag naghuhugas ng kamay si Elias, si Eliseo, siya tagabuhos ng ano. Ginagawa niya yun wholeheartedly and lovingly. Ganyan niya i-treat si Elias. Babasahin ko yung talata. 2 Kings 3:11. Noon nga magkakaroon ng contest Di ba? False prophet ni Jezebel. Baka para kung sinong mananalangin, babagsakan na Paul. Nung turn na ni Eliseo, anong sabi niya? Punuin niyo ng tubig, yung paligid. Isa sa nagkakot doon si Eliseo, si Elias. Si Eliseo. Nakakalito doon, Elias, Eliseo. Isa sa nagkakot doon. Yun ay kanyang willing, serving the servant of God, wholeheartedly. Kahit di siya utusan. At ang mga true servant of God naman, hindi naman Panginoon. Kung gusto mo lang. Kung gusto mo, hindi. Okay lang yun. Pero itong mga sensitive, nakikita nila yung needs Di ba may meron mga tao, nakikita nila needs ng church Di ba? Wala tayong ganyan. Wala tayong ganito. Pero yung sapatos ng pastor na butas na hindi nakikita. Pero nakikita, wala tayong cortina. Wala tayong tayong relos, lagi atrasado, bibili tayong relos. Pero ito nakikita po nila ito. Added blessing po yun. Kung dadagdag tayo ng ganyan natin po. Wholeheartedly, hindi napipilitan tayo. Kita nyo ano sabi ni Eliseo? Ni Elias. Ano ba Eliseo? Sabi ni Elias, ano gusto mong hilingin bago ako umalis? Naman nag-aararo sa Eliseo At dinanan siya ni Elias Halika dito, sumunod ka sa akin. Diniwan ka agad na yung pinatay na yung baka niya. Sumunod na sa kay Eliseo. Kay Elias. Ano gusto mong hilingin? Sabi ni Eliseo, loko na ng tig. Mayroon yata yan. Pero sige, tignan natin. Kututukunin nito. Diba, nakuha na yung loko na ng tig. Yung babae mayaman na nagbigay naman ng kwarto kay Eliseo. Sabi mo nga sa babae niya, anong kanyang request? Wala, sabi ni JC. Yung dinidisciple naman ni Eliseo. Wala silang anak. O sabi mo, kakalam siya ng bata. Nagkaroon ng bata. May extra blessing po yun. Tignan nyo rito yung talanta. Sa verse balik na tayo sa Lucas. Yung bandang huli na. Sabi dito. At tumusong siyang kasama nila at napasa na sawit. Napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang puso sa lahat ng mga pananalitang ito. At lumaki si Jesus. Ayun na. At lumaki si Jesus. Kanina, lumaki yung bata Ano ba lumalaki sa iyo? Si Jesus o yung bata? Ano ba lumalaki sa atin? Yung bata o si Jesus? Napupustos tayo ng karunungan, katalinuhan, pero bata pa rin tayo. Hindi lumalaki yung bata. Lumalaki lang pagkabata. At lumaki si Jesus sa karunungan. Ayan na. At sa pangangatawan. At sa pagbibigay lugod sa Diyos. At sa mga tao. Naging balance na. Balance.
Una, hindi siya balance eh. Nagbibigay lugod lang siya sa Diyos eh. Hindi niyo ba alam? Ako ay dapat nandito sa templo ng Diyos. Bigay lugod sa Diyos yun. Pero sa nanay niya, hindi. Tao. Sa magulang niya, hindi. Pero dito, lumaki daw si Jesus sa pangatawan, physical, sa karunungan, mental, sa pagbibigay lugod sa Diyos, spiritual, at sa pagbibigay lugod sa tao, social. Naging balance na siya, mga kapatid, naging balance. Si Jesus po ay mayroong balance life. Ang paglago po, yung paglago ni Jesus sa atin, yung paglaki ni Jesus sa atin, hindi paglaki natin. Di ba? Pinapadinay nga niya yung mga sarili natin eh. Di ba? Deny yourself and follow me. Kasi pag dinideny yourself nyo, nakaka-manifest na aking kapuspusan sa inyo. Nung ikaw ay nabulag eh, tinatakar ka ng Holy Spirit. Pero si Jesus, unti-unti pa na pumapasok through His Word. He is the Word. The more we subject ourselves to the Word of God. Jesus yun eh. The more we obey the Word of God, the more we subject ourselves to God's Word's principle, nakakapasok si Christ. Kaya nung naborn tayo, tatak lang ng Holy Spirit, wala pa si Kristo. Nandito siya, through the Holy Spirit. And through yung maliit na word na narinig natin by faith. Pero kailangan pumasok pa sa atin. Sabi nga sa Philippians, maabot natin ninyo ang kapuspusan ni Kristo. O paano yun? Sa paglago ni Jesus sa atin. Hindi paglago natin. Basahin ko. Philippians 4:13. Philippians 4:13. Ay, Ephesians pala. Efeso. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan at kapuspusan ni Kristo. Maabot natin yung kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, lumaki siya sa atin. Kaya si Jesus po ay mayroong balance living. Nagbibigay lugod sa Diyos, nagbibigay lugod sa tao, balance din ang kanyang pangatawan, kumakain siya ng masusustansya, balance din siya sa kanyang kaisipan. Balance. E nung una hindi siya balance, eh bakit? Kasi bata. Eh ngayon, bakit balance na siya? Kasi matanda. Mature na. Ngayon, ano ba lumalaki sa atin? Bata. Tingnan natin, baka lumalaki sa atin yung bata. Lumaki ang bata, kapuspos ng karunungan. Pwede kang maging matalino. Puspos ng karunungan, full of knowledge, full of wisdom. Pero bata pa rin. Kaya balance natin. Lumipat na tayo dito sa other side ni Christ. Puspos ng karunungan, matipuno, karpintero, nagbibigay lugod sa Diyos, at nagbibigay lugod sa tao. Meron po siyang balance, living. Kasi matanda. Si Jesus ba ay nagkasala ng ganong inugali niya? Hindi. Bakit? Sabi sa Bible, hindi siya nagkasala eh. Sabi ni Paul, lumagoy bata, nag-iisip kong bata. Nagtatanong ako bilang bata. Sabi nga sa niya, ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao, tumaan sa pagkabata, isip bata din. Meron ng damin din bata. Nagsasalita rin bilang bata. Yun siya. Sabi ni Paul, nung naganap na aking pagkatao, ako'y naging mama na. Iniwan ko na yung isip bata.
Iniwan ko na yung damdamin bata. Iniwan ko na yung salitang bata. Babasahin ko. 1 Corinthians 13. 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Ayun, ginawa niya ito, nagsalitang bata. Hindi nag-agugaling bata. Nagkaroon akong pagkaramdam ng bata, feeling bata. Hindi na pa alam. Nag-iisip akong gaya ng bata. Pero expectation. Hindi niya ba alam, dapat ako nandito, ganon. Isip bata yun eh. Pagulang mo yun eh. Nasagutin mo ganon. Hindi ka magpapaalam. Isip bata yun. Kaya, nag-iisip akong gaya ng bata na yung naganap ang aking pagkatao. Sabi, mama na siya, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. O mga kapatid, meron ba tayong area ng buhay bata? Sabi niyo po, iniwan ko na yun. Huwag na tayo matampuhin. O mga kapatid, ano ba ang area ng buhay natin bata? Doon tayo sa pagkabata lahat. And don't condemn yourself. Even yung mga mature na tao, kahit yung mga naran, may area ng buhay bata yan. Sabi natin mature sa 85%, 90%, may area ng buhay niya. Kung hindi pa completely nasusurrender, may area ng buhay bata yan. So, kaya nga sabi Fernando, baka pwede pag-usapan ito sa masarap na pulutan. Ganun lang kasi yun eh. Iwan na po natin, meron ba tayo ng namang baga? Irritable, tampurin, galing ng bata. Meron naman talata, don't despise. Hindi ng pagkayo. Maglilingkod sa Diyos. Kung sabihin, hindi, bata pa, hindi. Despise yan. Maglingkod kayo. Sinasaway ka, gusto maglingkod. Kahit bata ka, hindi. Ibang ang gulo naman yun. Ilan sa mga masilang posisyon, huwag bata. So, ayun na nga po. Na, iniwan daw ni Paul ang kanyang isip bata, damdaming bata, at pananalitang bata. O ngayon, dating buwan, baka may iiwan tayong isip bata. Ano ba yan ang buhay natin na isip bata tayo? O anong area ng buhay natin na damdaming bata tayo? O anong area ng buhay natin na nagsasalita tayo ng parang bata? Gawin na natin may kabuluhan. Yung kung magsalita ka, walang tigil, bata yun. Bata. Yung narinig ka pa din, magkakwento. Hindi ka na makasalita eh. Kristyano ha, hindi ka na makapagsalita. So ito po panahon na itama natin, sikapin natin mag-mature. Palaki natin yung seso sa atin, hindi yung sarili natin. Pinapadinay nga niya yung sarili natin eh, para makapasok siya ng Gusto. Nasa atin na siya through the Holy Spirit and through the Word of God. Eh dapat lahat siya makapasok ng buo. Maaaring dito lang magtapos. Nung mayroong missionaryong napunta sa China, ipinangangaral na si Jesus. Pinangangaral na si Jesus na niya, mahal kay Jesus. Siya ay pumunting tao. Kapag kaumaba, sabi ng mga Chinese, dinala namin yan. Alam nga namin, gusto nakatira yun. So, ito pa sinasabi. Alam pa nga namin, gusto nakalibing yan eh. So, gusto sinasabi itong mga tao.
Eh, naging curious siya. Samahan nga ako, sino ba yung sinasabi yung Jesus na yan? Doon sa cemetery. Ayan o, si Hanson dito, yung missionary sa China. Napagkamanan si Kristo. Siya pa kauna-una ang missionary sa China. Si Hanson dito. Naisip na, alam mo na, naintindihan mo na. Yung kapuspusan ni Kristo, nakapasok, nakita kay Hanson dito. Kaya bilang mga missionary American, I understand. Okay. Pero hindi yung Kristo. Ang Kristo eh, mas mabait yan. Mas mabuti. Sige. Pag-iwan na natin kung meron tayong bata. Okay, pamanturin natin. Pamanturin natin. Meron tayo tulungan. Tapalan. Kapatid, imagine ka sa area na yan, takpan natin, ako ba? Ako, pastor, ako ba? Sa tamang ito, tingnan pa. Kasi mga kapatiran na din. Ay kapartis natin yan. Para makita yung, di ba tayo ang bride? Hindi Christ. Siyempre sabi, ang pagkakasalan ni Jesus na bride ay walang kapintasan. Eh, kapintasan natin, sino ba magsasabi? Di ba ibang tao? Pag nakita sa atin, with the right motive naman, ganun ba? Kasi kakasal ka kay Kristo, bagong gising ka, nilaway ka pa rito, paano na yun? Paano ka pagkakasalan ni Jesus? Eh, nakita ng kapatid, nilaway ka pa rito, umilaw ka. O, di pag ganang kay Christ, ang ganda ng wedding. Ganun lang po yun. So, para tayo magmamature, dahil na napansin ko na. Wala kayo lumaki sa atin si Kristo. So, we must have fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Remain humble. Hindi sinabi ni Jesus na, huwag ka magpe-pray, Lord, make me humble. No. Sabi ng Panginoon, through Peter, humble yourself. Ikaw mag-humble. Tayo magpakumbaba. Di ba sabi ni Peter, humble yourself unto the mighty hands of God. Pwede rin tayo mag-pray, pero humble mo rin sarili mo. Sarili natin. Eh sabi ng Bible eh, nagpe-pray tayo, Lord, make me humble. Sabi ng Bible, you humble yourself. Ayun lang yun. Hindi kaya humble ng Diyos. You humble yourself. O idadaan tayo ng Diyos sa process para tayo maging humble. Di ba si Pedro, dati hindi Panginoon. Open-minded body, bago ka nila makuha. Pinaintulong na maliglig. Nang naliglig na, hindi na siya ganoon. Lagi doon, lagi mo akong tulungan, bawa ka sa akin, Panginoon. Mas gusto po ng Diyos yun. Then, ayaw na. Kaya tayo fear of the Lord. Ang bonus kasama na yan. Submission to parents, alam niya, lagi kang tinuturo sa niya. Bakit hindi ko tinuturo? Submission to your spiritual father. Honor your parents. Bira pa ito, honor your spiritual father. Hindi ko natuturo hindi. Okay, tinuturo. Para pagpalayan tayo ng Diyos. So, and then, of course, alam niyo na, babasa tayo lagi ng Bible. Maging obedient tayo. Ang madali pong makapag-pamature sa obedience. Madali pong makapag-pamature niya. Pagka may inuutos sa'yo ang Panginoon, ginagawa mo, bumabag sa presyo ng ang daling magpapamature. Pagka tayo po ay obedience sa Panginoon. Kaya nga may sabi natin, meron tayong gusto. Meron po tayo. Tumayo po tayo na. Narinig na yung message.
area ba na dapat nating mature o alisin? Sabi niyo po, iniwan ko na. Aking pagiging isip bata, daming bata, salitang bata. Dahil ako'y naging mamana. Catherine, tawagin mo nga si Ale. Rio Ale. Kaya tawagin mo si Ante na mama. Ante, mama ka na, ha? Mama ka na. Magpakamama na tayo. Magpaka-ali na kayo, mga kababaihan. Kahit po namin Lord, salamat po. Iyaya po sa amin. Lord, mga area ng buhay namin, kami mature. Pamaturin mo po, Panginoon. Namin po namin, area ng buhay, kami po mature, Panginoon. Kaya, pray Lord, pumasok ka sa area na yan. Yung kapuspusan mo, pumasok dyan, Lord. Sa area na namin kay matura. Panginoon. Tulungan po kami maabot po namin ang iyong kapuspusan, Panginoon. Tulad sabi ni Paul na iniwan na niya ang kanyang pagiging mature, pag-isip, pagnamin at pagsasalita. Lord, help us, Lord. Tulungan mo po kami. At alalayan mo po kami, lalo na yung mga bago, Lord. Maring hindi nila matanggap o maintindihan ang majority mo rin, alalayan po sila. Hindi silang palaguin, Panginoon. Pagpalaguin mo rin po kami, Panginoon. Sa ganoon, kapag kami nakita, ay ikaw ang makikita sa ating buhay. Lord, maraming salamat. Mature us, Lord, mature us. At iniiwan namin yung alam namin bagay na immaturity sa amin, Panginoon. Yung aming known immaturity sa aming buhay, inasadya po namin iwan tayo. I-reveal mo pa, Lord, baka meron pa. Lord, baka marami pa. I-reveal mo po sa amin para mapapasok namin ang iyong kapuspusan sa mga area yan ng aming buhay. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen.